Matagal nang hinihintay ng mga Lakers fans ang malaking balita tungkol sa wing rotation ng kanilang team. At ngayong linggo, dumating na ito. Ayon kay NBA insider Brett Siegel, ang Los Angeles Lakers ngayon ang tanging malapit ng kumuha kay Jonathan Kuminga matapos umalis sa larangan ang Cleveland Cavaliers. Sa unang tingin, parang isa lang itong ordinaryong free agency update, pero sa totoo lang, malaki ang epekto nito. Sinabi mismo ni Siegel na with Hezonja heading to Cleveland, that leaves one suitor for Jonathan Kuminga, the Los Angeles Lakers. Ibig sabihin, wala na halos kalaban ang Lakers sa laban na ito. Pero hindi pa rin ito tapos na usapan. May malaking hadlang pa na kailangang lampasan bago opisyal na makumpleto ang deal at doon papasok ang tunay na kwento. Ilang linggo na ring nag-uusap ang Lakers at Atlanta Hawks tungkol sa posibleng sign and trade para kay Kuminga. Pero hanggang kamakailan, hindi pa ito sigurado dahil may ibang mga koponan na nagmamasid din, kabilang ang Cleveland Cavaliers. Nang mabigo ang Cavs na makuha si LeBron James sa free agency, si Kuminga ang naging susunod nilang prioridad. Pero noong linggo, ginulat sila ng Cavaliers sa pagpirma kay Mario Hezonja. Ang desisyong iyon ay hindi lamang basta karagdagan sa roster ng Cleveland. Ito rin ang nagbukas ng daan para sa Lakers. Dahil dito, tuwiran ng binanggit ni Siegel na malinaw na frontrunner na ngayon ang Lakers. Ayon sa kanya, inaasahan niyang matatapos ang isang sign and trade na kasangkot si Jared Vanderbilt bilang bahagi ng deal sa Hawks. Ito ay hindi lamang usapin ng pagdagdag ng isang manlalaro. Ang Lakers ngayon ay aktibong nagtatayo ng ikalawang linya ng depensa at atletisismo sa paligid ni Luka Doncic at ilang linggo na rin silang gumagawa ng mga hakbang patungo dito. Bago pa man dumating ang balitang ito, ginawa na ng Lakers ang mga sumusunod na hakbang. Kinuha nila si Zaire Williams, pinirmahan si Matisse Thybulle, at sinabi mismo ni Siegel na Rob Pelinka has been aggressive in adding athletic wings and athletic forwards. Sa kasalukuyan, mayroon na silang 16 na manlalaro sa roster, pero hindi pa rin sila tapos. Ayon mismo sa mga ulat, nag-usap na rin ng harapan sina GM Rob Pelinka at head coach JJ Redick kay Kuminga upang talakayin kung paano siya gagamitin sa sistema ng Lakers. Ito ay hindi ordinaryong usapan. Ipinapakita nito na seryoso ang interes ng organisasyon, hindi lang basta pagtatanong, kundi aktwal ng pagpaplano ng papel niya sa team. Pero bago pa man ito matapos, may isang malaking komplikasyon na kailangang lutasin muna. Kahit malinaw na interesado ang Hawks na ibigay si Kuminga, hindi ganon kasimple ang usapan. Ayon sa ulat ni NBA reporter Evan Sideri, ayaw tanggapin ng Hawks ang dalawang manlalaro na gustong ipasa ng Lakers bilang bahagi ng deal, sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht. Ibig sabihin, kailangan ng Lakers na maghanap ng ikatlong koponan na papayag tumanggap ng mga kontratang ito bago pa man matuloy ang buong deal. Ayon kay Sideri, the Lakers are actively looking for facilitators willing to take on Jared Vanderbilt and Dalton Knecht's contracts in order to acquire Jonathan Kuminga via sign and trade. Malaki ang implikasyon nito. Ang kontrata ni Vanderbilt ay nagkakahalaga ng $12.4 million kasama ang player option para sa 2027-28 season, habang si Knecht naman ay kumikita ng $4.2 million. Hindi ito maliit na numero, at ito rin ang dahilan kung bakit hindi basta-basta pumapayag ang ibang mga koponan na sumali sa usapan. Sa madaling salita, ito ay hindi lang isang simpleng one-on-one trade. Kailangan ng Lakers na hanapin ang tamang partner na makikinabang sa dalawang manlalarong ito, habang hinihintay ang oras na baka biglang magbago ang direksyon ng buong negosasyon. May karagdagang balita rin. Ayon sa kanya, hindi imposible na mag-alok ang Lakers ng kontratang nagkakahalaga ng $45 million bilang bahagi ng sign and trade. Ito ay malaking senyales na seryoso talaga ang Lakers sa pagkuha kay Kuminga. Hindi lang basta interes, kundi handa na silang magbigay ng malaking numero. Pero kahit ganito, hindi pa rin tiyak ang lahat. Bukod sa Lakers, pumasok na rin sa larangan ang Milwaukee Bucks bilang bagong interesadong koponan, ayon pa rin kay Sideri, habang patuloy pa ring nagmamasid ang Cavaliers, kahit nakuha na nila si Hezonja. Ang ibig sabihin nito, hindi pa rin dapat ipagpalagay na tapos na ang usapan.
May tunay na kompetisyon pa rin at kailangan pa ring lutasin ng Lakers ang usapin ng mga papalabas na kontrata bago pa man opisyal na maisara ang deal. Upang lubos na maintindihan kung bakit ganito kalakas ang hangad ng Lakers na makuha si Kuminga, kailangang balikan ang kanyang landas. Nagsimula siya bilang lottery pick ng Golden State Warriors, kung saan naging bahagi siya ng isang koponang nagwagi ng championship. Doon niya unang naipakita ang natural na atletisismo at haba ng katawan na naging dahilan kung bakit siya minsang itinuring na isa sa mga pinaka-promising na young forward sa liga. Pero nitong nakaraang season, biglang nagbago ang landas niya. Na-trade siya mula sa Warriors patungo sa Atlanta Hawks at doon nagsimula ang isang halo-halong karanasan. Sa isang banda, ipinakita niya ang parehong atletisismo at haba na dating nakita sa kanya bilang lottery pick. Sa kabilang banda, dumanas din siya ng mga hamon sa konsistensya kasama na ang ilang desisyon sa loob ng court na nagdulot ng pagdududa sa kanyang kakayahang maging matatag na starter. Ito mismo ang dahilan kung bakit ganito kalaki ang pagtaya ng Lakers. Hindi sila naghahanap ng perpektong manlalaro. Naghahanap sila ng isang atletikong wing na may sapat na potensyal upang lumaki pa, lalo na kung ilalagay sa tamang sistema sa tabi ng isang superstar tulad ni Luka Doncic. Kung mangyayari ang deal na ito, hindi ito garantiya na biglang aakyat ang Lakers sa parehong antas ng Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs sa Western Conference. Pero magiging malaking tulong ito sa pagbuo ng mas malalim at mas atletikong roster, isang bagay na kulang sa Lakers sa mga nakaraang taon. Sa ngayon, malapit na ang Lakers sa pagkuha kay Jonathan Kuminga, pero hindi pa rin ito tiyak. Kailangan munang malutas ang usapin ng mga kontratang ayaw tanggapin ng Hawks at kailangan ding tiyakin na wala ng ibang koponan na biglang papasok sa larangan. Kung matutuloy ang deal na ito, magiging patunay ito na kahit paano nabago ng iisang desisyon ang pagpirma ng Cavaliers kay Mario Hezonja. Ang buong direksyon ng isa pang koponan sa kabilang panig ng liga. Sa mundo ng NBA, kung minsan, ang pinakamalaking trade ay hindi nagsisimula sa isang alok, kundi sa isang desisyon na ginawa ng ibang team